Mga kababayan, finally, isang napakalaking balita ang tuluyang nagpakalma at nagpasaya sa mga taga-suporta ng pamilya Duterte sa buong Pilipinas. Tuluyan ng nanaig at nagwagi si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema matapos umanong ibasura ang mga nagbabadyang impeachment case at iba pang mga gawa-gawang reklamo laban sa kanya. Ayon sa mga ulat, napatunayang walang sapat na basehan at tila politika lamang ang mga akusasyong ibinabato sa Vice-Presidente. Ngunit sa kabilang dako, isang malagim na balita naman ang yumanig sa kabilang kampo. Umiikot ngayon ang napakainit na tsismis na may isang malapit sa pamilya Marcos ang nahaharap umano sa agarang pagkakulong dahil sa mga panibagong ebidensya ng questionableng pondo na bigla na lang lumutang. Ganito ba kabilis magbago ang ihip ng hangin sa ating politika? Ang inaasahang pagbagsak ni VP Sara ay naging isang matinding comeback, habang ang mga bumabatiko sa kanya ay sila namang nahaharap ngayon sa matinding kalbaryo. Sinasabi ng marami na ito ay malinaw na patunay na buhay pa ang hustisya sa Pilipinas para sa mga taong walang ginagawang masama. Kayo, mga kasolid, masaya ba kayo sa pagkapanalo na ito ni Inday Sara? At ano ang masasabi ninyo sa balitang kulong agad sa kabilang kampo? Ay lapag na ang inyong maiinit na komento dyan sa ibaba. Muna natin ang paninisi na naman, anak ng toko. Wala talagang kasalanan si Ping Lacson. Pambihirang yan. Lahat na lang may kasalanan maliban kay Ping Lacson. Ibang klase ho talaga siya, mga kababayan, ha? Ito. Pakinggan natin. Yay! He should have communicated with the committee by now. Kung gusto niya talagang isa lang yung 18 or maybe some of the 18. Tanong ko lang, si Raulo ka ba, Ping? Nagtatanong lang naman ako. Pagkatapos mong pinapaayos yung kanilang testimonya dahil sinasabi mo hindi makatotohanan, paano pa sila makikipag-communicate sa'yo? Si Raulo ka ba? Pambihira talaga, oo. Di ba, alimbawa sinasabi mo, may problema yung testimonya ko. Pinaparebisa mo. Gusto mo sabihin ko yung totoo? Magagawa mo, yun ang alam ko totoo. Yun ang ganon karaming pera diniliver ko. Paano ko i-revisahin? Dapat yung sasabihin ko, angkop sa expectation mo. Ano ko, si Raulo? Gagawin ko yun? Hindi pwede yun. Yung katotohanan, kung hindi akma yung katotohanan ng mga tauhan ni Saldico para sa'yo, malaki problema. Paano pa sila makikipag-communicate sa'yo, Aber? Kaya ang tanong dito ngayon, si Raulo ka ba? Wala namang effort talaga eh. Paano mag-e-effort? Ito nga si Manong Chavit nandyan na Di ba? Pinaalis pa. Ngayon yung mga nag-e-effort na matuloy ang hearing, hinostage mo dahil sa pirma. Magpapatuloy ang hearing, gusto mo muna pumirma sila doon sa partial committee report kahit ayaw nila yung nakalagay doon. Ayaw nila yung pag-absuelto kay Martin Romualdez at doon sa mga sinasabi mong contractor. Ano magagawa mo sa mga kasama mo? Kung hinahanap nila ang pangalan ni Martin Romualdez, hinahanap nila ang pangalan nito sa Amena Pangandaman, Manuel Bunoan, hindi nila makita. Paano sila pipirma? Kung nandyan lang sa iyong partial committee report, itong si Bong Revilla, Joel Villanueva, paano sila pipirma? Sorry, not insistence. Walang effort na makipag-usap na baka pwedeng tawagin. Wala. In-offer ko na, yeah. Kumbaga sir, kung makikipag-usap sana sa inyo, you're willing to meet with Yeah, because I should really clarify muna. Ano ba ito sabi niya? Parang do the math. Ayun nga. Paano pa sila magkikipag-usap sa'yo kung doon sa sinasabi pa lang nila na tauhan kami ni Zaldico, ganito ibinitbit namin, dinala namin, gusto mong mabago, anong dudamat? Anak na tokwa, imposible magnakaw ng trilyon sa loob ng 3 taon. Nagawa yan ng amo mong si Marcos Jr. Di ba? Nagawa yan sa administrasyon niya. Imposible yun. Trilyon, paano mo nanakawin? Nagawa ho sa administrasyon ng amo mong si Marcos Jr. Kaya wag mo kami sasabihin dudamat. Si Raulo ka ba? At tingnan natin kung physically possible, no? Logistically possible, edi pag-usapan natin at iisa lang natin. Ayoko lang iniwasan ko yung mag-hearing ka, mauwi lang sa contempt. Hindi contempt mo. Walang problema yun. Anak ng tokwa. Kung nagsisinungaling sila, makikita yan na sambayan ng Pilipino. Tignan mo si Madriaga. Hindi nga na-contempt yun Pero nagsisinungaling siya. Nakita na sambayan ng Pilipino. Isalang mo yung mga magigiting na Marines,
diyan sa Blue Ribbon Committee. Hayaan ho nating husgahan ng sambayan ng Pilipino kung sa tingin ba nila totoo o hindi yung sinasabi nila. Kasi nakabata yan sa mga na-experience sila sa mga munisipalidad nila. Diba? Makikita yan. Anak ng toka, ba't laging lubog sa amin? Nadadaanan ko yung pinapatay yung flood control ni Congressman. Nandun pa mukha niya noong una. Ngayon tinanggal. Di pa rin tapos hanggang ngayon. Merong problema. Doon sa mga ganong klaseng bagay, ayaan natin. Hindi para sa'yo ang magsabi na mathematically impossible, logistically impossible. Sira ulo ka ba? So, wala naman kaming lugar dito. 18 yung ikukulong mo. Hindi ko na Tawa naman yung diyan. iwasan kung mayroong mag-motion to cite them in contempt of the court. Wala namang problema, i-contempt nyo. Pero hindi nyo mababago ang katotohanan. Kung sakaling i-contempt nyo, hindi yan palatable sa panlasa ng sambayanan. Ibig sabihin, panibagong panggigipit na naman. Wala silang kinita dyan. Sweldo lang kay Saldico ang kanilang natanggap dyan. Pero sila, pinapatotohanan nila, sinusugal nila ang buhay nila na kung saan sinasabi nila na talagang trilyon, bilyon, daang bilyon ang diniliver nila sa Forbes Park, sa Ilocos Norte. Diba? Committee. So may mag-motion dyan, tapos magbubutuhan kami. Kung pakulong. So, walang betting kay Governor Chavit? Well, he's a former governor. Kaya I leave it up to him to justify his presence. Mag-testify siya. Anyway, makita ninyo naman yung credibility or incredibility, whichever the case, ng kanyang sasabihin. Okay. Baka matumba kayo. Nako ang importante dito, nakapagbida-bida na naman ang ating malditang senadora na si Ping Lacson. Mag-imbestiga ka. Kung ayaw mo yung 18 Marines, nadyan naman yan si Zaldico. Imbitahan natin. Pwede naman pala yun Diba? Pwede naman siya mag-testify. Yun, appropriation chairperson. Sa ayaw sa gusto mo, Ping. Ito lang, unsolicited advice ka nga. Sa ayaw sa gusto mo, Ping, kung hindi man ikaw ang mag-iimbestiga, hindi man ikaw ang tatrabaho, meron at merong tatrabaho sa issue na yan. Okay? Hindi man sa panahon mo, bilang Blue Ribbon Chairperson, hindi man sa panahon ni Senator Rodante Marcoleta. Hindi natin alam kung anong magiging political future nitong si Sendante. Mananatili ba siya senador, magiging vice president ba siya? Hindi natin alam. Walang kasiguraduhan sa mundo na to. Sigurado lang, magpe-presidente si VP Sara. Palakpakan. Diba? Yun ang sigurado dito. Kung di man dumating sa punto sa panahon mo na pag-uusapan niya ang issue ng flood control na yan. Sa ayaw sa gusto mo, dadating tayo doon sa punto na hindi mo na masasalba ang tumbong ng mga amo mo sa Malacanang at House of Representatives. Rekta ho tayo sa interview niya dyan sa Storycon. Girl! Yeah, Regina, good afternoon. And Ed, Andy, and it's good to know that the late Ronald Llamas that Naku, huwag niyo pong sabihin, the late Parang, Senator, parang nakakatakot pakinggan niya. Pagsiping lang. Kailan? Palakpakan, the late Ronald Llamas. Nagsabi na. Ibang dating Parang dating ko sabi ka kasi kanina ni Mike, wala si Check Ronald Oo nga, kahapon kasi, Senator, nasa Cebu kami. Nag-lecture kami about the West Philippine Sea sa mga eskwelahan doon. Alright. Sige, magpaliwanag ka pa. But okay, Senator Lacson, first things first, Zaldico na huli na raw sa Czech Republic and you are planning to invite him to the Blue Ribbon Committee hearings right away. Ano pong plano doon? And have you coordinated with DILG and yeah? Yeah, not yet, no? Ang sabi ko, at first opportunity. Kasi may proseso Alam mo, wala tayong existing na extradition treaty with the Czech Republic. So ang options left, at least two ang alam ko na pwedeng daanan through diplomatic channels and second, through Interpol. Kasi may red notice list naman nasa red notice list naman si Sandico. So ang ang more practical yung through diplomatic channels kasi yung deportation proceedings is unilateral to the country
where an alien has been caught. Ano? So wala tayong influence except yung through diplomatic means. Kayo, Senator, medyo familiar naman kayo sa mga investigasyon, sa mga intelligence, Teka lang, counterintelligence. Sorry, Ronald. Tapusin lang natin yung question about how he will be brought back. Because, Senator, we were talking earlier na pwede naman deportation. Yes, correct, walang extradition treaty with the Czech Republic. But given that he's not holding any official documents, that should be a cut-and-dried case of deportation, no? Yun nga yung tatanong ko. Sorry. Dahil Akala ganun ko you're moving on to... ganun yung background kasi ni Senator Ping Lacson. Kaso kung ito ay by design, ibig sabihin, naplano na yan ng gobyerno. Kung ibig sabihin kung ito ay by design. Yeah. Kung by accident, then medyo baka matagalan. Diba? That's what they were saying, baka up to 3 weeks. Ano bang pakiramdam nyo rito, Senator? Ito ba ay talagang planado, itong kanyang pagkakahuli? O nagkaroon lang ng aksidente at saka pagkakataon kaya siya ay nahuli? Paano yan ay makaka-apekto kung gaano... Ako feeling ko, kung sakaling nahuli man, hindi magpapahuli si Saldico. Alam na niya, hindi siya dokumentado, kulang yung mga papers niya. Dadaan siya. Alam na niya na meron na siyang di umanong red notice, di ba? Alam na niya na talagang pinaghahanap siya ng administrasyon. Tapos bigla siyang ang tawag dito, bigla siyang magpapahuli. Malabo yan. Kung sakali mang nahuli yan at maipauwi yan, ibig sabihin, yung script nila na merong ilalaglag si Saldico, planchado na. Yun lang ho yun, mga kababayan. Ano kabilis siya dadalhin dito pabalik? I don't think it was by design, ano. Kasi nag-cross siya ng border. Alam mo, kasi Sec, since nagkaroon ng maraming influx ng immigrants sa European countries, medyo nagigpit sila sa border. Before, napaspasok ka, cross ka ng border, wala naman checkpoint eh. Pero dahil nagkaroon sila ng problema sa napakaraming mga immigrants, no, na nanggagaling sa mga war-torn o may mga crisis na bansa, medyo randomly, nag-check sila sa checkpoints. Nag-check sila sa mga borders. Ano? In this case, kung nanggaling sa parte ng Portugal, nag-by land, you can just imagine the travel. Ano? At saka dyan sa border ng Prague, doon sa Czech, talagang lagi may checkpoint dyan. As a matter of fact, magpapark ka muna sa isang parking lot, pagkatapos mag-clear ka. Doon sa para silang merong, hindi naman toll booth yun, pero merong dadaanan doon. And dahil undocumented alien siya, kaya siya na-check. So dahil cancelled yung kanyang Filipino passport. So yung ating mga haka-haka noon na sinasabing meron siyang Portuguese passport o meron siyang yung golden visa or whatever, mukhang hindi gano'n ka-accurate. Kasi kung meron siya, hindi siya masisita dahil kung halimbawa he's using his Chinese name or any assumed name, nanggaling siya sa ibang Schengen country, nag-cross siya, may papakita siyang dokumento. Correct. So kaya siya na-check at saka na-arresto kasi nga undocumented alien. Now, ang problema dyan, kung lalabanan niyo yung deportation proceedings, kasi I don't think magkakaiba yung immigration laws ng iba't ibang country. No? Halos pare-pareho yan na mayroong due process. Pag nilabanan niya yan, medyo matagal yan. Medyo protracted yung legal battle dyan. Yes. Hindi ganun kadali. Pero kung mag-voluntaryo siya, ito yung magpapatunay sa sinasabi ni Ronald na by design, kung hindi niya lalabanan yung kanyang deportation at mag-voluntary, mag-self-deportation na lang siya, yun ay ibig sabihin, baka nga may usapan. May usapan. Ay, ganun lang naman huwin mga kababayan. Kung sakaling mayroong usapan at ang ilalaglag talaga dito si former Senate President Chis Escudero, alam na this. Ganun lang naman huwin mga kababayan. Sir, as you pointed out, for all this time we've been working under the assumption that he has a golden investor visa or passport. Actually, I'm not even sure which is which. It's a visa. It's a visa. From Portugal. Not a passport. Not a passport. So he is not in any way a dual citizen. That's not even. Wala But pa. at one point, sinabi Wala pa yon. ng DILG that they suspect, right? He might have a passport. Yeah, but the they golden suspect. visa is a visa. Hindi Yeah, pa I know. It's a golden visa, but Yes. But if he you don't- also thought he had a That is correct. passport to begin so with. sir, if you even if you assume that he has a golden visa, it's a visa on a Philippine passport. So if the passport is cancelled from the Yes. Philippines, therefore you have no travel document at all. Yeah, precisely. Kasi cancel yung passport, kasi may golden visa ka, parang Schengen visa yun na hindi expired.
Okay, so baka yun nga. Tama. Ang basic Senator, document tama kasi ba yung passport, namin? Yung visa, residency, ano lang yun permit lang yun to stay. Permit to stay. Kasi kung Schengen, that's only good for 3 months, di ba? Yun ang maximum. Unless mag-extend ka, mag-grant yung extension. Pero kung may golden visa ka, parang residency permit na Okay. yun eh. Yeah. The You can reason, stay for the longest time. naalala ko na At why... wala namang balita na nag-file siya ng asylum. Naalala ko, wala. But naalala ko na why there was at one point, there was a lot of talk about a passport kasi walang record of him leaving the country. So even if he had a golden visa and he used his Philippine passport, may record ng BI. But because wala silang record, DILG was saying na mukhang may Schengen passport siya. Yeah, Schengen, madali yun. Yeah. Ang tanong ko lang, Senator, with all these Yeah, things Regina, sundan ko lang yung sinabi ni Regina. Yeah. Sorry, Teka. Yes, sir. Kasi malamang yan, may nakausap siya sa immigration, hindi ni-record. Tinatakan lang yung passport niya nang nag-depart siya, pero hindi ni-record na siya umalis. Kaya walang record na umalis. Ngayon, Pwede pala yun. Ganun ba diskarte mo nun? Nung tumakas ka, Brad? magandang imbestigahan yan kasi kung ma-recover yung kanyang passport, makikita doon kung sino yung particular na immigration officer na nagtatap. Kasi may mga kanya-kanyang code yan eh. Kung sino yung nagtatap. So dapat na imbestigahan din yung aspeto na yon. Sigurado may kakilala siya, hindi yan ni-record na umalis siya. Pero, So, pero yung Senator, pagkakas kung niya. isa-second guest nyo, si Saldico, bakit siya lumabas ng Portugal? Portugal. Bakit niya i-risk yan na napaka-unpredictable ng kanyang status? Diba? Diba dapat magpe-play safe na siya? Play Hindi na safe. siya masyadong bumibiyahe. Correct. Anong nag-udyok sa... Paminsan-minsan itong boyfriend tuloy ni Risa. Paminsan-minsan itong si Boy Lamas tumatama din no. Kaya nga anong dahilan bakit siya lalabas, di ba? Alam na yung pinaghahanap siya nitong mga kasama niya sa sindikato sa Pilipinas, di ba? Bakit pa siya lalabas? Why? Kanya, na lumabas ng Portugal at tumawid pa papuntang Czech Republic na kung hindi naman kinakailangan maging sobrang matalino para malaman na medyo mas mahigpit doon. Ano, Eastern Europe na yan eh. Well, remember, nasa news na, all over the news, nasa Portugal siya. So kung ikaw rin si Saldico, teka muna, alis ako ng Portugal, medyo mainit ako dito. Ngayon, yung choice niya ng Czech Republic or Prague, that's siya na yon kung bakit Prague yung napili niya. Kasi from Portugal, pwede naman nag-cross na lang siya ng Spain, mas malapit. Or pumunta siya halimbawa ng any country within the Schengen area na malapit-lapit yung biyahe. Kesa doon sa bibiyahe ka ng malayo. Kasi Eastern yan eh. From Southern Europe, katagos ka ng papuntang Eastern Europe. Medyo mahaba yun. DILG... Saka ang ganda ng Prague. But anyway, yung report, At saka amin, masarap ang beer doon. Yes, Sabi exactly. nila, Well, just like that's the Germany, best- right? That's the best beer daw kumpara sa we Germany. understand na Rival kung yan. ipapatawag nyo. Ito talagang si tengkwad ka na nga lang maglakad, beer pa inaatupag mo. Lagya talaga tong Boy Lamas na to. Pag ganyan-ganyan na lang maglakad, beer pa Brad, pangalagaan mo kalusugan mo ha. Gusto ko makita mo maging presidente si Bibi Sara. Para meron kaming pinag-uusapan pagka-presidente na siya, langyakal-yamas ka. Kung ipapatawag nyo si Saldico, may balak din kayong ipatawag si Orly Gutesa and 18 former soldiers. So tuloy na yon kung sakasakali na Yes, itutuloy nyo yung yeah. Sigurado na yan ha? Yes, but with leave of course. Kasi pag na-surrender na siya sa Philippine authorities, he will be under the legal custody of the Sandigan Bayan. Hindi naman pwede makapag-agawan kami ng custody kasi mas i-respect, even assuming na mayroong warrant of arrest si Saldico from the Blue Ribbon Committee or from the Senate. Kasi sa ngayon, show cause order pa lang yung issue namin eh. Dahil noong last January, when we invited him, hindi siya sumipot along with Orly Gutesa. Pero dahil mayroong Supreme Court ruling na hindi po pwede yung indirect contempt nang walang show cause order o explanation doon sa tao para ipaliwanag ba't hindi sila nakarating. Kaya minabuti namin na ando kami sa medyo cautious na i-show cause order muna natin. Pag hindi satisfactory yung explanation,
then pwedeng i-decide ng committee, pagbutuhan doon, the issuance ng warrant of arrest o i-cite for contempt. So hindi pa nangyari yon. Now, moving forward, halimbawa nandito na siya, meron ng leave of court, ang nasabi ko noon, i-resume ko lang yung hearing kung even simultaneously, may report out ko na o may sponsor ko na yung partial committee report by way of 9 signatures. No? Dahil yung majority of 17 regular members is 9. So without the required number of signatures para ma-report out yung committee report, yung partial, sinabi ko na suspended na muna. So ako, confident naman ako kasi sa ngayon, 6 na kami nakapirma doon. So 3 na lang yung required signatures para ma-file na sa Bills and Index at may report out, may sponsor ko, mag-debate na kami, mag-interpellation, mag-amend, mag-adapt. Yeah. Senator, may balita ka na ba kay Orly Gutesa? Dahil balak mong ipatawag. Wala. Dahil alam ko Tinago marami na kang yun. mga may network ka dyan eh. Tinago Alam mo na na siya. ba kung nasan siya? Wala. Tanong natin kay Mike Defensor. Wala. Tanong natin kay Martin Romualdez. Kay Martin Romualdez na. Ba't tatanong kay Mike Defensor? Kung alam ni Mike Defensor, matagal niya nang ichinucho yan. At sasabihin niya, safe si Master Sergeant Orly Gutesa. Tanong natin kay Martin Romualdez. Well, we Hindi niya asked, alam eh. we asked him and he Naanak said he daw niya. doesn't know. Yeah. Senator, so safe to say yung paghuli kay Zaldico is not going to affect your partial report? Or will you wait Hindi. to have another hearing? Kasi nasabi ko na yun kailangan ma-report out bago ko i-resume yung mga hearing. At sabi ko kung sakali magre-resume ng hearing, kasi interconnected, saka related naman yung testimonya ng sinasabing ex-soldiers at saka si Orly Gutesa, pwede silang pagsabay-sabay yung tatlong grupo na yon, Zaldico, Gutesa. Magkukwentuhan lang naman sila eh. Ang sasabihin, hayaan nyo yung free-flowing lang yung conversation nila. Naalala mo nung nag-deliver tayo, boss, ito chat mo. Oo, ako nag-chat yan. Ganun lang naman. Ano lang, casual. At saka na ex-soldiers sa isang pagdinig para magkakomprontahan na, magkaalaman kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Kasi remember, si Zaldico, humarap siya pero Facebook wala man lang affidavit via apostille, kasi meron tayong apostille agreement with most of the Schengen countries like Portugal. So nung nag-avail siya ng apostille doon sa kanyang notary public sa ibang bansa, not even in Portugal, di ba? Pumunta pa siya yata ng Austria or somewhere else. Ginamit niya yun sa petition niya sa Supreme Court. Kung nagsabit siya ng affidavit sa Blue Ribbon Committee at nag-invoke siya ng apostille agreement, then valid yung kanyang affidavit na siya nabit. But just the same, kailangan i-confront siya ng mga magtatanong. Kung wala siya rito, paano siya tatanungin kung basta affidavit lang ang tinadala niya? On the other hand, Facebook post yung kanyang ginawa, nag-video message siya, walang value yon, walang evidentiary value whatsoever kasi nga self-serving yon. Kasi hindi man lang siya nagpunta sa embassy para magpa-authenticate at doon siya mag-take ng oath na totoo yung kanyang sinasabi. So, Senator, ano bang status ngayon ni Zaldico, yung kanyang legal status? Ano yung kaso na nakasampa sa kanya? Alam ko may nakasampa sa kanyang kaso eh. Pero para sa ating mga tigapakinig, ano na bang status niyan? May preliminary investigation na ba yung kanyang kaso? So, nasaan na yung kanyang legal status at this point? Nasa sandigan na yung kanyang kaso doon sa Nauhan, yung isang ghost project doon, substandard project sa Nauhan. Mindoro, Kaya nga kasama niyang respondent doon, si Pacanya. Yes. And Yung regional director doon sa Yan, pakulong nyo. POB. Ngayon, ang hindi pa natutuklasan ng Ombudsman, and I hope makarating sa kanila ito, kasi sa committee hearing namin, sa Blue Ribbon Committee hearings, and even in my, doon sa dalawa kong privilege speeches, mas malaki yung kanyang pananagutan sa Bulacan. Kasi sa testimony ni Henry Alcantara and Roberto Bernardo, 35 billion pesos ang nailagak niya doon sa Bulacan province alone. At katunayan, sa testimonya ni Alcantara, sinabi niya na pinahanap pa siya ni Zaldico na mga kalapit lugar, labas ng Bulacan, kasi lubo-lobo na yung kanyang insertion o yung kanyang alokasyon sa probinsya ng Bulacan, baka raw mahalata.
Imagine 35 billion sa isang probinsya. So si Alcantara, meron siyang parang nag-cross border na siya papuntang Tarlac. Merong project doon, parang umapaw na yung project niya sa ibang district engineering office sa Tarlac. Kasi pinapahanap sinasabi ko. Kaya matibay yung pwede idagdag na kaso yun sa kanya once na ma-adapt yung part ng committee report, ma-furnish namin ng kopya yung DOJ or Ombudsman, pwede madagdagan yung kaso ni Saldico. Sa ngayon kasi, ang kaso lang niya sa Sandigan Bayan na may warrant of arrest siya doon sa Nauhan, Oriental Mindoro. Nauhan. Pero sir, how Anong like... magiging, i-guess ko lang na ang magiging legal move ng abogado niya, magmo-motion sila for preliminary investigation. Remember, in absentia siya na preliminary investigation, he failed to submit his counter affidavit, parang deemed waived. So palagay ko, pag nag-motion siya sa Sandigan Bayan, na mag-undergo siya ng preliminary investigation, baka pagbigyan siya, babalik sa Ombudsman yung kanyang kaso, at justice then, yung warrant of arrest niya stands. So habang nagpe-preliminary investigation siya, nakakulong siya. Pero sir, how likely is it that you will get the 3 signatures that you require for the partial report to finally be adopted? Kasi everything seems to hinge on that. I mean, to move forward, you'd want it to be adopted by the Blue Ribbon, and only then will you be looking at the involvement of Guteza, the 18 former soldiers, and Zaldico. So yung tatlo po, sino kaya yung can you give us an idea, sino yung tatlong inyong napupusuan na mag-adapt nitong committee report? Parang high school. Yeah, it's good you asked that, Ed, kasi kaya ko din-decide na isuspend. Para na sa ganon, ma-realize na responsibility nila na mag-send sila ng committee report. Whether mag-manifest sila doon na they will interpolate, they will amend, they will file their separate opinion, or they will dissent. At least, i-fulfill nila yung kanilang duty na magpirma sa partial committee report. After all, nag-participate sila sa committee hearings. Bakit tayo nila magpirma? Isa lang ang pwedeng conclusion. Para hindi lumabas yung committee report. Hindi, isa lang ang conclusion. Isa lang ang conclusion. Merong pinagtatakman doon sa partial committee report. Ayaw lumabas. Hindi na lumabas na nga lahat. Pati nga yung mga katawan ni Saldico, lumabas na. Ano lang palalabas dyan? Formality na lang yan dyan sa Blue Ribbon Committee. Alam na nasambay ng Pilipino kung sino mastermind. Hindi lang natin mapakulo kasi mga nasa kapangyarihan pa yung mga walang yung magnanakaw. At yung ibang mga politiko, pinoprotektahan. Kaya ako confident na makakabuo kami ng at least 9 kasi pumasok na si Senate President Soto. Sabi niya sa akin, tutulungan na lang kita kasi alam ko nahihiya ka makiusap sa mga kasamahan natin. Ako na makikiusap sa kanila na kung pwede pumirma naman sila. Well, ako, I don't expect any member of the minority bloc to sign kasi nag-express na sila. Ayun nila kasi I'm very sure kasi at least isang member ng majority, yung new majority sa ngayon, umamin na siya kay Senate President Soto na nakapag-commit siya sa isang dating kasamahan niya sa dating majority na nasa minority ngayon na hindi siya pipirma. So I can just, speculate na yung ibang mga kasamahan namin, baka kinausap din ng ibang nasa minority ngayon kung pwedeng wag pumirma kaya hindi kami makabuo. So kaya ako naisipan na naka-hinge doon yung resumption ng mga hearing doon sa makabuo ng signatures para naman ma-realize nila meron silang duty, meron silang responsibility na mag-sign ng committee report. Ngayon, maganda yung pangyayari, development na nahuli si Saldico para na sa ganon, nasa sa kanila na isondem, parang nasa balikat na nila na gusto nyo ba ituloy ang ating pagdinig at ma-imbestigan si Saldico o hindi. Medyo yung nabigat na yung nakaatang sa kanilang balikat para magpirma sila. So yung tatlong ito na napupusuan ninyo, sila ay hindi miyembro ng minority ngayon. Sila ay Majority. Hindi sila member ng minority kasi yung minority parang sarado na yung tindahan doon eh. Hindi na kayo makasa sa minority na babaliktad eh. So they're members. Nagsalita na sila di ba? Yeah. Naggawa nga sila ng ng minority report na illegal eh. Yeah. Illegal. Walang hindi illegal yun. Hindi illegal yun. Ikaw naman, Pig. Pwede naman eh. Tagal-tagal mo kasi inunahan ka na eh. Ang problema dito, ang dami mong arte.
Di ba? Ang dami mong kaartehan sa balat. Kaya ka naunahan. Pero walang problema dun sa... Hindi illegal. Eh di kung illegal, nakakulong na sila. Pambihira, oo. Hindi, sir. The three people that you're talking about are members of the majority. Majority. Yes. Yes. The majority. And the person na that they promised their vote to, na dating majority, na ngayon minority, ay wala sa Senado. No. Nasa Senado pa rin.